Isang babaeng napilitang pumasok sa isang kontratang kasal ang labis na nabigla nang makita ang kanyang asawa sa silid-aklatan sa mismong araw ng kanilang kasal. Dahil sa digmaan sa Ukraine, nawalan siya ng mga magulang at napilitan siyang ipadala ang 15 taong gulang niyang kapatid na si Andrei sa Poland para mabuhay. Tinanggap niya ang iyang bion-bion at 1800,000 at pumayag sa isang peking kasalan. Sa buong panahon hanggang sa araw ng kasal, nakita niya ang asawa na gumagamit ng saklay. Ngunit ngayon, nasilayan niya itong nakatayo at tila malakas sa silid-aklatan, isang tanawing nagpanganga sa kanya. Ano nga ba ang nangyayari sa likod ng pagpapanggap na ito? Bago natin simulan ng kwento, kung maaari ninyo kaming suportahan sa pag-subscribe at pag-like, magdadala pa kami ng mas maraming kwentong makapagpapaluha. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Yulia Kovalenko. Ang aking kwento ay nagsimula sa Kiev sa gitna ng sirena ng pagsalakay ng hangin tuwing umaga. Sa madaling araw na iyon, nagising ako dahil sa pagyanig ng aming mga bintana. Rumaragasa ang mga pagsabog sa aking pandinig. Narinig ko ang sigaw ni nanay mula sa pasilyo. Hinila kami ni tatay ng kapatid kong si Andrei patungo sa bathtub. Ang sandaling iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Pagkalipas ng isang buwan, hindi na nakabalik ang aming mga magulang. Nang malaman kong natagpuan sila sa guho ng isang gusali, pakiramdam ko ay nagyelo ang aking puso. Ang matinding pagkabigla ay nagdulot ng pamamanhid. Si Andrei, na 15 taong gulang pa lamang, ay umiyak sa aking bisig. Ang tanging nagawa ko ay yakapin siya ng mahigpit. Nag-aaral ako ng nursing, ngunit hindi pa ako nakapagtapos. Gumuho ang unibersidad at nagsara ang mga ospital. Ang Tagalog na itinuro sa akin ng aking lola, na minsan nang nagtrabaho bilang OFW, ang tanging pag-asa ko. Kumita ako bilang online translator para mabuhay, ngunit hindi rin nagtagal iyon. Sa huli, nagdesisyon ako. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Nag-apply ako para sa isang humanitarian visa at nakakuha ng 6 na buwang permit. Ngunit hindi maaaring sumama si Andrei. Ang limitasyon sa edad ay nagpahiwalay sa amin. Wala akong nagawa kundi ipagkatiwala ang aking kapatid sa malalayong kamag-anak sa Poland. Sa araw ng paghihiwalay namin sa airport, hinawakan ni Andrei ang aking kamay at nagtanong, "Ate, kailan tayo ulit magkikita?" Hindi ako nakapagsalita. Ang kawalan ng sagot ay sumugat sa aking damdamin. Mula sa bintana ng eroplano, habang papalayo ang anino ng aking kapatid, isinumpa ko sa sarili na tiyak na kukunin ko siya pabalik. Pagdating ko sa Maynila sa Taglaga, sinalubong ako ng maalinsangan na hangin nang lumabas ako sa Ninoy Aquino International Airport, Anaiya. Hanggang ngayon, malinaw pa sa akin ang pakiramdam na iyon. Ang pagsasalita ng Tagalog ang tanging sandata ko, ngunit iba ang paghahanap ng trabaho. Bilang refugee, hindi ako maaaring magtrabaho ng formal. Umupa ako ng maliit na barong-barong sa Quezon City sa halagang A1 2,000 bawat buwan. Wala akong halos pambayad para sa deposit. Ang silid ay wala pang 3 metro kwadrado, isang bintana, isang lababo at isang kama. Iyon lang ang lahat. Nag-upload ako ng aking profile sa isang freelance translation platform. Nagtatrabaho ako ng 12 oras araw-araw, ngunit hirap pa rin akong kumita ng 26,000 sa isang buwan. Pagkatapos bayaran ng renta at 14 nizad na lang ang natitira. Ang perang iyon ay kailangan para sa pagkain, pamasahe at paminsan-minsang padala kay Andrei. Ang instant noodles o pandesal ang naging hapunan ko. Madalas kong nilalaktawan ng almusal. Gabi-gabi nakikipag-video call ako kay Andrei. Sa screen ang mga mata ng aking kapatid ay unti-unting nawawalan ng ningning. Hindi maganda ang kalagayan ng mga kamag-anak namin sa Poland. Hindi man lang nakakapag-aral si Andrei. "Ate, kailan ka babalik? Sobrang hirap dito." Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses ng aking kapatid. Tuwing naririnig ko iyon, wala akong magawa kundi magsinungaling. Malapit na, sandali na lang. Ngunit malupit ang katotohanan. Para dalhin si Andrei sa Pilipinas, kailangan ko ng hindi bababa sa ari 1,500,000 kasama na ang placement fee, tiket at matrikula. Sa kinikita ko ngayon, hindi ko iyon maiipon kahit sa loob ng 30 taon. Ang mas malaking problema ay ang visa ko. Ang 6 na buwang humanitarian permit ko ay may 1 buwan na lang. 2 beses akong nag-apply para sa extension, ngunit parehong tinanggihan. Hindi ako maaaring bumalik. Bumalik sa lugar kung saan namatay ang aking mga magulang. Bumalik sa Kiev na nasa gitna ng digmaan, ngunit wala ring paraan para manatili dito. Nakaupo ako sa harap ng laptop, naghahanap ng solusyon, support groups, legal advice, ways to extend my stay.
Iba't ibang keyword ang inilagay ko sa search bar, ngunit iisa lang ang konklusyon. Kasal. Kung magpakasal ako sa isang Pilipino, makakakuha ako ng residency. Nakita ko ang isang anunsyo sa social media. Legal na pag-aasawa para sa magkaparehong pangangailangan. Isinulat ko ang numero, ngunit hindi ko kayang tawagan. Tama ba talaga ito? Ang pagmamataas at takot ay naghalo sa aking damdamin. Ngunit wala akong pagpipilian. Ang boses ni Andre na puno ng pag-iyak ay umaaligid sa aking isip gabi-gabi. Nang gabing iyon, binuksan ko ang platform para kumuha ng trabaho. 3:00 na ng madaling araw, ngunit hindi ako makatulog. Biglang lumabas ang notification para sa isang emergency na project. Pagsasali ng investment contract mula Russian patungong Tagalog-Filipino. Bayad, AK 40,000. Mabilis na tumibok ang aking puso. Iyon ay halos buong buwan kong gastusin. Tiningnan ko ang profile ng nag-post. Enrique Ike Villanueva, 34, CEO ng isang tech startup. Ang rating niya ay 4.9, isang mapagkakatiwalaang kliyente. Nanginginig akong nagsulat ng proposal, background sa nursing, karanasan sa medical translation, advanced proficiency sa Tagalog. Isinulat ko ang lahat ng mayroon ako. Pakiusap, piliin niyo ako. Pagkatapos ng 30 minuto, dumating ang notifikasyon. Pinili ka. May kasamang imbitasyon sa video conference para sa isang business discussion kinabukasan 3:00 ng hapon. Kinabukasan 2:02 ng hapon, nakaupo ako sa harap ng laptop. Maayos kong itinali ang aking buhok at sinuot ang nag-iisa kong malinis na puting blusa. Eksaktong 3:00 tumunog ang video call. Pinindot ko ang connect, sumindi ang screen at lumabas ang mukha ng isang lalaki. Maiksi ang buhok, matalas ang tingin, at may bakas ng pagod sa mukha. Ngunit ang umagaw sa atensyon ko ay ang saklay na nakasandal sa tabi niya. Nakaupo siya sa isang silya at tila hindi siya komportable. Ang boses niya ay mas mababa at mas malamig kaysa sa inaasahan. Hello, ako si Enrique Villanueva. Kayo si Miss Yulia, tama? Opo, ako nga. Nakita ko ang portfolio ninyo. May karanasan kayo sa medical translation. Opo, nag-aral ako ng nursing. Tumango siya at nagpakita ng dokumento sa screen. Iyon ay isang kontrata sa isang Russian investment firm. Puno iyon ng masalimuot na legal na terminolohiya. Kaya mo bang tapusin ito sa loob ng 2 araw? Kaya ko po. Mahirap ang nilalaman, ngunit hindi imposible. Sa loob ng 2 araw, nagpuyat ako sa pagsasalin. Isinalin ko ng tama ang legal na terminolohiya mula Russian patungong Tagalog. Ilang beses na tiningnan ang diksyonary, umiinom ng kape, at pinipilit magmulat. Isang araw bago ang deadline, natapos ko ang pagsasalin at ipinadala iyon. 8:00 ng gabi, dumating ang notifikasyon. Perpekto. Ipadadala ko na ang paunang bayad. 22,000 ang pumasok sa aking bank account. Hindi ako makapaniwala. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumuluha ako. Matagal na ang huling beses na nakakita ako ng ganoong kalaking pera na pumasok ng sabay-sabay. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ulit ng video conference. Nag-uugnay si Ike Villanueva sa 3 kinatawan ng Russian investment firm. Ako ang nagsilbing interpreter, naghahatid ng usapan ng 2 panig. Tumagal ang pulong ng 2 oras, pinag-usapan ng investment amount, share ratio at mga terms ng kontrata. Kahit kinakabahan, isinalin ko ng tama ang bawat salita. Nang matapos ang pulong, sa unang pagkakataon, nagpakita si Ike ng bahagyang ngiti. Salamat sa pagsisikap. Ipadadala ko na ang natitirang bayad. Natanggap ko ang buong 70,000. Ang perang ito ay nagbigay sa akin ng hininga sa loob ng 1 buwan. Ngunit alam kong pansamantala lang iyon. Kailangan ko ng pangunahing solusyon. Nang gabing iyon, kinuha ko ang numerong isinulat ko noon, ang ad para sa kontratang kasal. Ang aking daliri ay nag-aalinlangan sa screen. Tawagan ko na ba talaga? Sa mismong sandali na akmang pipindutin ko na ang call, nagpadala ng text si Ike Villanueva. May oras ka ba para magkita? May gusto akong pag-usapan. Mabilis na tumibok ang aking puso. Tungkol saan kaya? Nagkatinginan ang iba't ibang ideya sa aking isip. Maari ba tayong magkita bukas 3:00 ng hapon sa isang coffee shop sa BGC? Sige, ipadadala ko sa iyo ang detalye. Hindi ako mapakali ng gabing iyon. Ano ang pag-uusapan namin bukas? Pagkabalisa at pag-asa ang naghalo habang lumipas ang gabi. Kinabukasan, 2:00 ng hapon, nakatayo ako sa harap ng aparador. Ang tanging damit na pag-aari ko ay 2 jeans at ilang blusa. Ngunit sa araw na iyon, labis akong nag-alala.
Sa huli, pinili ko ang pinakamalinis na puting blusa at itim na jeans. Nang tumingin ako sa salamin, maputla ang aking mukha. Hindi ako nakakakain ng maayos kamakailan, lalong pumasok ang aking pisngi. Sumakay ako sa MRT patungong Bonifacio Global City. Ang tanawin ng Maynila na dumaraan sa bintana ng tren ay nananatiling banyaga sa akin. Mas maaga akong dumating sa coffee shop. Ang kapaligiran ay high-end. Nag-atubili ako sa pinto. Ang isang tasa ng kape dito ay nagkakahalaga ng Diyon 200 na malaking gastos para sa akin. Eksaktong 3:00, bumukas ang pinto ng coffee shop. Isang lalaking may saklay ang pumasok. Siya si Ike Villanueva. Kung ikukumpara sa nakita ko sa video call, mas payat siya. Ang mukha niya ay puno ng pagod at malalim ang eyebags niya. Nakasuot siya ng itim na polo at gray na blazer. Branded ang kanyang damit ngunit mabigat ang aura na nakapalibot sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa akin. Maingat ang kanyang mga hakbang habang umaasa sa saklay. Nang malapitan, tila mas bata siya kaysa sa inaakala ko bandang 30s ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas matanda. Iyon ang mga mata ng isang taong pinagod ng mundo. Nandyan ka na pala. Matagal ka bang naghintay? Hindi po, kararating ko lang. Tinawag niya ang waiter at nag-order ng 2 kape, pati na ang akin. Nang maihatid ang kape, naghari ang awkward na katahimikan sa pagitan namin. Si Ike Villanueva ay humigop ng kape at maingat na nagsalita. Miss Yulia, paumanhin sa pagtatanong, kumusta ang visa status mo? Ito ay isang biglaang tanong. Nagtapat ako, mag-expire na po sa loob ng 1 buwan. Nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang mga mata ay tila may inaanalisa. Pagkatapos sinabi niya, pwede mo ba akong pakasalan? Sa sandaling iyon, nag-alinlangan ako sa aking pandinig. Anong sinabi niya? Kasal? Ang taong una kong nakita ay biglang nagtanong tungkol sa kasal. Akala ko ay nagbibiro lang siya, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag, isang makapal na kontrata. Kalmado niyang ipinaliwanag ang sitwasyon niya. Kasama ang kanyang partner, nagtayo siya ng isang tech startup, ngunit sinubukan ng partner niyang si Carlos Herrera na agawin ang kanyang shares. Ginagamit ni Carlos ang kanyang disability pagkatapos ng aksidente sa sasakyan bilang dahilan na sinasabing wala siyang kakayahan na pamahalaan ang kumpanya. Kakailanganin ng oras ang laban sa korte. Kailangan niya ng isang stable na imahe para sa labas. Malaking tulong kung may asawa siya. Hindi ito totoong kasal, aniya. Kailangan lang naming maging legal na mag-asawa sa loob ng 2 taon. Magpaparehistro kami ng kasal, ngunit hiwalay ang buhay namin. Pagkatapos, binuksan niya ang kontrata. Halos hindi ako makahinga nang makita ko ang halaga na nakasulat sa unang pahina. Kasunduan, 1,800,000. Monthly allowance, 1,050,000. Kasama rin ang pagpopondo sa lahat ng gastusin ni Andre para makarating at makapag-aral sa Pilipinas. 1,800,000. Ang halagang iyon ay sapat na para kunin si Andre para makapag-aral siya sa isang ligtas na lugar. Tinanong ko siya, bakit ako po ang pinili niyo? Perpekto ang Tagalog mo, Mise. Yulia, at malaking tulong sa kumpanya. Ngunit higit sa lahat, kailangan mo rin ako, hindi ba? Sabi niya. Ito ay isang transaksyon na kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Ang salitang transaksyon ay tumimo sa aking puso. May isa pa akong kondisyon, dagdag niya. Walang damdamin, negosyo lang ito. Naiintindihan ko. Tinanong niya ako kung kailangan ko ng oras para mag-isip, ngunit agad akong sumagot, opo, payag po ako. Iyon lang ang tanging paraan para mailigtas si Andre. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Ike Villanueva ng lundo na ekspresyon. Binasa ko ng maingat ang kontrata, mamumuhay bilang legal na mag-asawa sa loob ng 2 taon. Kumilos bilang mag-asawa sa harap ng publiko. Rerespetuhin ang pribadong buhay ng isa't isa. Malinaw ang lahat ng terms. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang aking kamay. Yulia Kovalenko. Pumirma rin si Ike Villanueva sa tabi. Sa ganito paraan, nabuo ang kontrata. Nagkasundo kami na magpaparehistro ng kasal kinabukasan sa Civil Registry Office. Sabi niya, ipapadala niya ang bayad ngayon din at sisimulan ang proseso para makarating si Andre sa loob ng 1 linggo. Nang lumabas ako ng coffee shop, nanginginig ang aking mga binti. Anong ginawa ko? Hindi ito makatotohanan. Pagbalik ko sa aking barong-barong, nakahiga ako sa kama. Ito ba talaga ang tamang desisyon? Ngunit wala akong pagpipilian. Tumunog ang aking cellphone.
Mensahe ng bank deposit, A1,100,000. Lumabas ang luha ko. Nag-video call ako kay Andre. Andre, may magandang balita. Makakapunta ka na sa Pilipinas. Lumabas ang luha sa mga mata ni Andre. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong umiyak. Ang proseso ng rehistro ng kasal ay mas simple kaysa sa inaasahang pumirma sa ilang dokumento, stamp at tapos na. Pagkatapos sumakay ako sa sasakyang ipinadala ni Ike Villanueva patungo sa isang eksklusibong village sa Alabang, Makati. Iyon ay isang two-story house na may malaking gate. Malinis at maluwag ang loob ng bahay. Ito ang aking espasyo sa baba. Ang kwarto mo, Miss Julia, ay nasa itaas. Pag-akyat ko, may isang malinis na bedroom, king-size bed, dresser, at aparador. Lahat ng gamit ay tila bago. Maghapunan tayo, 7:00 ng gabi. 7:00, bumaba ako sa sala. Nakahanda na ang hapunan sa tabi ng dining room. Simula bukas, kailangan kong humingi ng tulong mo sa kumpanya. Pagsasali ng kontrata sa Russian at interpretation sa video conference. Opo, naiintindihan ko. May gathering ng mga kaibigan sa susunod na linggo, samahan mo ako. Sige po, bahagi ito ng kontrata. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa aming mga kwarto. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Simula ngayon, ako ang asawa ni Enrique Villanueva. Sa legal na aspeto, oo, ngunit sa totoo, isa lang itong kontrata. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang buhay ko kay Ike Villanueva. Nakikita lang kami ng 2 o 3 beses sa isang araw. Ang kakaiba ay bihirang lumabas ng bahay si Ike Villanueva. Lahat ng meeting ay video conference. Ang lahat ng kailangan niya ay idine-deliver. Isang buhay na ganap na nakahiwalay sa labas. Isang gabi, bumaba ako para uminom ng tubig. Bandang 11:00 ng gabi, may kakaibang tunog akong narinig mula sa silid aklatan ni Ike Villanueva. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Ang buwan ay mahinang tumatanglaw. Si Ike Villanueva ay nakaupo sa desk at ang saklay niya ay nasa sulok. Kakaiba. Paano siya nakarating sa desk? Nag-alinlangan akong tumingin ng mas malinaw. Nang akmang ididikit ko na ang aking katawan, sumigaw ang sahig. Mabilis na lumingon si Ike Villanueva. Nagmadali akong naglakad patungo sa kusina. Mabilis na tumibok ang aking puso. Nagkunwari akong umiinom ng tubig. Ngunit lumabas si Ike Villanueva gamit ang saklay. Hindi ka pa natutulog? May babala ang kanyang boses. Pakiramdam ko may tinatago siyang hindi dapat malaman. Mabilis akong bumalik sa itaas at humiga sa kama. Ang larawang iyon ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Si Ike Villanueva na nakaupo sa desk walang saklay. Kakaiba iyon. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Andre sa Pilipinas. Nang makita ko ang aking kapatid sa NAIA, hindi mailarawan ng salita ang tuwa. Umiyak si Andre habang niyayakap ako. Ate, nagkita na talaga tayo. Pag-uwi namin, naghihintay si Ike Villanueva sa foyer. Nabigla si Andre nang makita ang lalaking may saklay, ngunit mabilis siyang bumati ng may paggalang. Naghanda si Ike Villanueva ng isa pang kwarto sa itaas para kay Andre. Katabi ng kwarto ko, ang kama, desk at aparador lahat ay bago. Napaluha si Andre sa tuwa. Nang gabing iyon, kumain kaming 3. Kahit awkward, maganda ang pakiramdam. Tila lumiwanag ang bahay dahil kay Andre. Kinabukasan, nagsimulang pumasok si Andre sa kalapit na international school. Sa araw, tinulungan ko si Ike Villanueva sa negosyo, pagsasali ng kontrata sa mga Russian investor at interpretation sa video meeting. Habang nagpupulong kami, unti-unti kong naunawaan ang sitwasyon ni Ike Villanueva. May lumabas na taong nagngangalang Carlos Herrera sa video conference. Isang lalaki na bandang 40s. Magalang tingnan sa labas ngunit malamig ang kanyang mga mata. Lalo na ang tingin niya kay Ike Villanueva malupit, tila nagpapakita na kaya nilang patakbuhin ang kumpanya kahit wala siya. Pagkatapos ng pulong, sumama ang mukha ni Ike Villanueva. Mahigpit siyang nakakuyom. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sanay na ako. Ngunit hindi siya mukhang ayos. Naghalo ang galit at kawalang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, bumaba ulit ako para uminom ng tubig. Nauuhaw talaga ako. Ngunit may kakaibang tunog na narinig ako mula sa ibaba. Maingat akong bumaba sa hagdan. Ang tunog ay nagmula sa sala. Pagkatapos, nasaksihan ko ang isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Si Ike Villanueva ay nakatayo walang saklay. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa sofa. Kahit nanginginig, naglalakad siya. 1 hakbang, 2 hakbang. Mabagal, ngunit tiyak na mga hakbang. Halos hindi ako makahinga.
Mabilis na tumibok ang aking puso. Naglakad si Ike Villanueva patungo sa pader. Kinuha niya ang isang bagay na tila isang brace. Hinubad niya ito. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa direksyon ng saklay. Nagmadali akong nagtago sa likod ng hagdan, pinigilan ang aking hininga. Narinig ko ang tunog ng pagkuha ni Ike Villanueva ng saklay. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng pagpasok niya sa silid-aklatan. Matagal akong nakatayo doon. Nanginginig ang aking mga binti. Totoo ba ang nakita ko? Ngunit napakalinaw. Nakakalakad si Ike Villanueva. Bakit siya nagpapanggap? Umakyat ako sa itaas at umupo sa kama. Ano ang dapat kong gawin? Magkunwari na hindi ko alam o harapin siya? Ngunit natatakot ako. Ilang araw akong nag-alala. Tuwing makikita ko si Ike Villanueva, bumabalik ang larawang iyon si Ike Villanueva na naglalakad ng walang saklay. Kakaiba iyon. Pagkalipas ng isang linggo, nagdesisyon ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ako maaring mamuhay nang nagkukunwari na hindi ko alam. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, nang akmang papasok na si Ike Villanueva sa silid-aklatan, tinawag ko siya. Teka lang. May gusto akong pag-usapan. Lumingon siya. May babala ang kanyang ekspresyon. Huminga ako ng malalim at naglakas loob na magsalita. Nakakalakad ka, di ba? Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Ike Villanueva. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naging matigas ang kanyang mga labi. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan. Anong nakita mo? Isang linggo na ang nakalipas. Nakita kitang naglalakad. Bumuntong hininga si Ike Villanueva. Naglakad siya papunta sa silid-aklatan gamit ang saklay. Pumasok ka. Sumunod ako sa kanya sa silid-aklatan. Isinara niya ang pinto. Magkaharap kaming umupo. Matagal na nanahimik si Ike Villanueva. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Tama, nakakalakad ako. Bakit ka nagpapanggap? May dahilan. Tumingin siya sa labas ng bintana at nagsimulang magkuwento. Ang aksidente sa sasakyan isang taon nang nakalipas ay hindi aksidente. Gawa ito ng co-founder na si Carlos Herrera. Sinira niya ang preno para maangkin ang kumpanya. 6 na buwan, hindi talaga ako makalakad. Ngunit dahan-dahan akong nakabawi, 6 na buwan na ang nakalipas, kahit ang mga doktor ay nagulat. Kung gayon, bakit mo itinatago? Para mahuli si Carlos. Lumamig ang tingin ni Ike Villanueva. Inakala niya na habang buhay akong disabled, kaya nag-relax siya. Ngayon, nag-iipon ako ng ebidensya. Ebidensya ng pagsira sa preno. Ebidensya ng pag-abuso sa pondo ng kumpanya. Kapag nakolekta ko na ang lahat, sabay-sabay ko siyang babagsakin. Nabitawan ako. Isang plano ng paghihiganti pala ang lahat ng ito. At ang kasal natin, bahagi rin ba ng planong iyon? Sa simula, oo, matapat niyang sagot. Para sa isang stable na imahe at para sa komunikasyon sa mga Russian investor, ikaw ay bahagi ng aking plano. Sumakit ang aking damdamin. Sa huli, isa lang akong kasangkapan, ngunit nagpatuloy si Ike Villanueva. Sa simula, iyon ang intensiyon. Ngunit ngayon, hindi na. Tumingin siya sa akin. Nang makita ko kayo ni Miss Julia at Andre, nagbago ang isip ko. Ang bahay na ito ay naging mas mainit kaysa noon. Ang kanyang boses ay tila sinsero. Ano ang dahilan kung bakit kailangan kong itago ang sikreto? Hindi mo ba kailangan ng bahay na ito, Miss Julia? Para kay Andre din? Hanggang kailan? Mga 2 o 3 buwan. Malapit na akong makakolekta ng sapat na ebidensya. Nag-isip ako ng matagal ngunit wala akong pagpipilian. Sige, itatago ko ang sikreto, ngunit may kondisyon ako. Ano iyon? Huwag mo na akong lokohin, mula ngayon maging tapat ka sa akin. Tumango si Ike Villanueva, pangako. Nang gabing iyon nakatulog ako nang may magkahalong damdamin. Si Ike Villanueva ay hindi disabled. Siya ay nagpaplano ng paghihiganti. At ako ang naging kasabwat niya. Ngunit ang kakaiba ay hindi ako natatakot. Bagkus, lalo ko siyang naintindihan. Siya ay lumalaban din, tulad ko, para mabuhay. Iba ang pamamaraan, ngunit iisa ang layunin, mabuhay. Nang malaman ko ang katotohanan, naging tunay akong katuwang ni Ike Villanueva. Hindi lang basta interpreter, sinimulan ko ring obserbahan ang maliliit na reaksyon ng mga tao. Ang reaksyon ng mga investor kapag nagsasalita si Carlos Herrera. Ang tingin nila kay Ike Villanueva. Isinulat ko ang lahat. Gabi-gabi, sinimulan kong tulungan si Ike Villanueva sa rehabilitation exercise. Dahil sa nursing background ko, naiintindihan ko ang muscle structure.
Bawat gabi minamasahe ko ang mga kalamnan niya sa paa sa loob ng 1 oras. Salamat. Dahil sa iyo, mabilis ang paggaling ko, sabi niya isang araw. Isang araw, humingi ng mapanganib na pabor si Ike Villanueva. Sa susunod na Huwebes, wala si Carlos sa opisina. Pakiusap, pumunta ka sa kumpanya at i-check ang kanyang computer. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli, pumayag ako. Biyernes ng umaga, naghanda ako ng bento box ng maingat. Mabilis na tumibok ang aking puso. Sa bag ko, bukod sa bento box, may flash drive din. Ang kumpanya ay nasa 3rd floor ng isang office building sa BGC. Ang mga empleyado ay masiglang bumati sa akin. Kumusta ma'am? Bakit ka na parito? Naghatid ako ng tanghalian para sa asawa ko. Si Arlene, ang finance staff, ay bumulong sa akin. Nandoon ang Vice President's cubicle. Wala siyang tao ngayon. Malamang hindi siya babalik hanggang 3:00 ng hapon. Habang dinidistract ni Arlene ang ibang empleyado, naglakad ako patungo sa cubicle ni Carlos Herrera. In-input ko ang password na ibinigay ni Ike Villanueva. Nagbukas ang screen. Puno iyon ng financial files. Isinaksak ko ang flash drive at sinimulan ang pagkopya. Mabagal umakyat ang progress bar. Biglang may tumunog na bumukas na pinto. Halos tumigil ang aking puso. Sumigaw si Arlene. Hindi ba sabi ko sa CEO ang lunch? Delivery lang po, sabi ng isang boses. Nakabawi ako. Ipinakita ng progress bar ang 100% complete. Inalis ko ang flash drive, inilagay sa bag at lumabas ng kumpanya. Pagkalabas ko, nanginginig ang aking mga binti. Pag-uwi ko, ibinigay ko ang flash drive kay Ike Villanueva. Agad niya itong isinaksak sa laptop. Perpekto. Ito na ang decisive evidence. Ang kono may nagando sa madesan, hindi sobrido kalizan, ang kono sa madesan. 400 milyong piso very ang naabuso niya sa loob ng 3 taon. Ngayon, pwede na tayong mag-file ng criminal case. Nakikita na ba natin ang dulo? Malapit na. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Ike Villanueva ng may tuwa. Pagkalipas ng ilang araw, pinatawag ni Ike Villanueva si Carlos Herrera sa bahay. Nagdesisyon akong manood mula sa 2nd floor. Dumating si Carlos Herrera na may mayabang na ngiti. Inilapag ni Ike Villanueva ang isang folder ng dokumento sa mesa. Nang kunin iyon ni Carlos Herrera, biglang sumimangot ang kanyang mukha. Habang tinitingnan niya ang 2nd at 3rd page, lalong namutla ang kanyang mukha. Ang inabuso mong pera sa loob ng 3 taon ay 400 milyon. Inilipat mo ang investment fund sa iyong personal account. Nagsimulang manginig ang kamay ni Carlos Herrera. Maling akala ito, kaya kong ipaliwanag. Nandyan ang lahat ng bank transaction records. Magkasama tayo mula nung kolehiyo, hindi ba? Kaibigan din ba tayo nung sinira mong preno ko? Lalong namutla ang mukha ni Carlos Herrera. Kukunin ko ang lahat ng management rights, ibalik mo ang lahat ng perang inabuso mo at hinihingi ko ang danyos perwisyo na to 20 milyon. Ang laking pera. Paano ako makakahanap ng ganoong kalaki? Diskarte mo na iyan. Kung hindi, magfa-file ako ng criminal case embezzlement, breach of trust, attempted murder. Informe na samdangyeza. Ediza, biglang tumayo si Carlos Herrera mula sa sofa. Bigyan mo ako ng oras, pag-iisipan ko. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi, magfa-file ako agad. Umalis si Carlos Herrera nang hindi man lang lumingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa bahay. Dali-dali akong bumaba. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Inaasaan ko ng reaksyon na iyan. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Bandang 2:00 ng madaling araw, may kakaibang tunog akong narinig mula sa ibaba. Maingat akong bumaba. Nang makarating ako sa sala, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na tanawin. Si Ike Villanueva ay nakatayo walang saklay. Naglalakad mula sa sofa patungo sa bintana. Mas natural ito kaysa sa nakaraang beses. Ang ganda ng paggaling mo. Narinig ko ang tunog. Akala ko si Carlos. Oo, malaki ang naitulong mo. Araw-araw mo akong minamasahe. Malaki ang binawi ng mga kalamnan ko. Naglakad si Ike Villanueva patungo sa akin. Naglakad siya nang hindi nanginginig. Nang tumayo siya sa harap ko, ngumiti siya. Malapit na akong gumaling. Ang sinag ng buwan ay pumasok mula sa bintana, tumatanglaw sa aming dalawa. Salamat, maraming salamat talaga. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Hinawakan ni Ike Villanueva ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit. Malapit na tayong matapos. Kapag natapos na ito, doon na tayo magsisimula ng totoo.
Ang totoo nating simula. Ang aming dalawa? Tumibok ang aking puso. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Andre na tumatawag sa akin mula sa itaas. Nagmadali akong umakyat sa hagdan. Ilang araw ang lumipas. Masyadong tahimik na naging sanhi ng pagkabalisa. Biyernes ng gabi, tumunog ang cellphone ni Ike Villanueva, si Carlos Herrera iyon. Magkita tayo bukas para mag-usap. 10:00 ng umaga sa opisina. Ayusin natin ang lahat sa harap ng mga empleyado. Humihingi ako ng tawad. At aalis na ako. Nagpakita ng pagdududa si Ike Villanueva. Sige, magkita tayo bukas. Masyadong madali siyang pumayag, hindi ba? Sa opisina naman tayo magkikita, kaya ayos lang siguro. Sasama ako sa'yo. Salamat. Magkasama tayo. Kinabukasan, pumunta kami sa opisina. Sa conference room, nagtipo na si Carlos Herrera at ang mga empleyado. Kakaiba ang kapaligiran. Nakangiti si Carlos Herrera nang may tiwala sa sarili. Nandyan na pala kayo. Maupo. Inilapag ni Carlos Herrera ang dokumento sa mesa. Nakita ko ang ebidensya na ibinigay mo sa akin. Tama, nagkamali ako. Gumawa ako ng embezzlement. Inilipat ko ang pondo ng kumpanya. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Kaya nagdesisyon ako. Aalis na ako. Ibinabalik ko ang management rights. Ibinabalik ko rin ang perang inabuso ko. Masyadong simple. May mali. Ngunit may kondisyon, sabi niya nang may panunuya. Ike, kailangan mong dumalo sa shareholders meeting sa susunod na Lunes. Direktang ipahayag mo ang iyong intensyon na bumalik sa pamamahala. Pagkatapos, nanunuya siyang nagsalita. Siyempre, kailangan mong lumakad ng mag-isa. Hindi natin maibibigay ang kumpanya sa isang taong may saklay. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Inakala ni Carlos Herrera na hindi pa makalakad ng maayos si Ike Villanueva. Naging magulo ang conference room. Naging matigas ang mukha ni Ike Villanueva. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ayos lang, kaya mo yan. Tumingin sa akin si Ike Villanueva. Ang kanyang mga mata ay nag-aalangan, ngunit mabilis itong nagpasiya. Sige, sa susunod na Lunes, dadalo ako sa shareholders meeting at maglalakad akong mag-isa. Nanunuya si Carlos Herrera. Mula ng araw na iyon, nagsimula si Ike Villanueva ng matinding pagsasanay. Gabi-gabi, naglalakad siya sa sala. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Gumagaling siya ng gumagaling. Tinulungan ko siya gabi-gabi. Si Andre ay nagbigay rin ng suporta. Kaya mo yan, kuya. Enise Lene di Sporti. Sabado ng gabi, naglakad si Ike Villanueva mula sa foyer patungo sa sala nang hindi natitisod. Napaluha ako sa pagmamasid sa kanyang pagsisikap. Tagumpay. Niyakap ako ni Ike Villanueva. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Dumating ang Lunes ng umaga, ang araw ng shareholders meeting. Nanalangin si Andre para sa amin. Kuya, siguradong magtatagumpay ka. Pumunta kami sa kumpanya. Ang shareholders meeting ay ginanap sa SMX Convention Center, Pasay. Puno ng shareholders at empleyado ang venue. Tumigil kami sa entrance. Huminga ng malalim si Ike Villanueva. Tumingin siya sa akin. Inabot ko ang aking kamay. Kaya mo, magtatagumpay ka. Dahan-dahan, inilapag ni Ike Villanueva ang kanyang saklay. Agad na natahimik ang venue. Lahat ay pinipigilan ang hininga at nagmamasid. Gumawa si Ike Villanueva ng unang hakbang. Kahit nanginginig, hindi siya natumba. Ang pangalawang hakbang, pangatlo, mabagal at maingat. Namutla ang mukha ni Carlos Herrera. Mula sa entrance patungo sa podium ay mga 20 metro. Nang makarating siya sa kalahati, nanginginig ang kanyang mga binti. Pinigilan ko ang aking hininga, ngunit nagpakita si Ike Villanueva ng determinasyon at nagpatuloy. Patuloy siyang naglakad. Sa wakas, nakarating siya sa podium. Tulad ng napagkasunduan, naglakad ako. Ngayon, ikaw naman. Kinuha ni Ike Villanueva ang mikropono. Ipinahayag niya sa lahat ng shareholders ang ebidensya ng embezzlement at ang ebidensya ng pagsira sa preno. Inilabas ang lahat. Pumasok ang mga pulis at inaresto si Carlos Herrera. Nagkakaisa ang shareholders meeting sa pagbabalik ni Ike Villanueva sa pamamahala. Sumabog ang palakpakan at hiyawan ng mga empleyado. Sa kotse pa uwi, mahigpit na hinawakan ni Ike Villanueva ang aking kamay. Salamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Dara, orasan mo nando kumasandis kwanto, unasan di saram. Nagkatinginan kami at ngumiti.
Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Ike Villanueva na may pupuntahan kami. Ang sasakyan ay nagtungo patungo sa Tagaytay. Pagdating namin sa isang tahimik na village, lumabas ang isang magandang two-story house. Ito ang magiging bahay natin. Nagulat ako. Pumasok ako sa loob. Malinis at mainit ang pakiramdam. May dedicated room din para kay Andre sa second floor. Excited si Andre na tumakbo sa kwarto. Gusto mo bang mag-relax dito ngayong weekend? Opo, gusto ko talaga. Nang hapong iyon, nag-barbecue kami sa backyard. Tulad ng isang ordinaryong pamilya tuwing weekend. Tunay na pamilya na ba tayo, ate? Tanong ni Andre. Oo, tunay na tayo, Andre. Masayang ngumiti si Andre. Nang gabi, pagbalik namin sa bahay sa Maynila at nakatulog na si Andre, umupo kami ni Ike Villanueva sa sala. May maikling katahimikan. Maingat na nagsalita si Ike Villanueva. Miss Julia, siguro oras na para pag-usapan natin ang tungkol sa atin. So lang nang kita Mabilis na tumibok ang aking puso. Gusto kong gumawa ng bagong kontrata. Kinuha ni Ike Villanueva ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may singsing. Lumuhod si Ike Villanueva sa isang tuhod, walang saklay, sa sarili niyang lakas. Yulia Kovalenko, pwede mo ba akong pakasalan? Sa pagkakataong ito, totoo na. May pag-ibig. Lumabas ang luha ko. Opo, gusto ko. Isinuot ni Ike Villanueva ang singsing sa aking daliri. Niyakap namin ang isa't isa ng matagal. Ang aming relasyon na nagsimula sa isang kontrata ay naging tunay na pag-ibig. Hindi na kami nangangailangan ng kontrata o kondisyon. Pagkalipas ng isang buwan, nagkaroon kami ng totoong kasalan. Isang maliit na kasalan mga empleyado ng kumpanya, mga kaibigan ni Andre, at mga guro mula sa Refugee Support Group. Lahat ay nagbigay ng taus-pusong pagbati. Habang naglalakad ako sa aisle, tumingin ako kay Ike Villanueva. Nakatayo siya sa harap ng altar, naghihintay sa akin. Wala na siyang saklay. Si Andre ay naglakad sa unahan, nagtatapo ng bulaklak. Dahan-dahan akong naglakad. Nang tumayo ako sa tabi ni Ike Villanueva, bumulong siya, "Ang ganda mo." Nang tanungin ng pastor kung magmamahalan ba kami habang buhay, opo, pangako, ang sagot ko. Nagpalitan kami ng singsing. Sa pagkakataong ito, totoo na. Hindi kontrata, kundi pangako ng pag-ibig. Naghalikan kami, sumambulat ang palakpakan. Pag-uwi namin, pagkatapos matulog ni Andre, umupo kami ni Ike Villanueva sa sala. Tumingin kami sa labas ng bintana. Maliwanag na tumatanglaw ang buwan. 1 taon na ang nakalipas. Wala akong nakikita kundi kawalan ng pag-asa. Ako rin, pero nagbago iyon nang makilala kita. Nagkatinginan kami at ngumiti. Ang simoy ng tagsibol ay pumasok mula sa bintana. Naamoy ko ang halimuyak ng bulaklak. Ito na ang panahon ng bagong simula. Masaya ako, tanong ni Ike Villanueva. Opo, sobrang saya ko. Ako rin. Wala pa akong naging ganito kasaya. Mahigpit naming hinawakan ang kamay ng isa't isa. Ang aming pag-ibig na nagsimula sa isang kontrata ay mas matibay kaysa sa anumang kasunduan. Mas totoo kaysa sa anumang pangako. Nagligtas kami sa isa't isa. Binuhay namin ang isa't isa. Nagmamahalan kami. Iyon lang, sapat na. Ito ang perpektong kaligayahan. Ano sa tingin ninyo? Naantig ba ang inyong puso ng kwento ni na Julia at Enrique na nakahanap ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa at muling tumayo? Kung sinusuportahan ninyo kami sa pag-subscribe at pag-like, magdadala kami ng mas maraming kapanapanabik na kwento. Salamat sa inyong lahat.